Welcome sa aming video. Ngayon ay alamin naman natin ang 10 senyales na may nagkaka-crush sa iyo. May kakilala ka ba na medyo kakaiba ang mga pagkilos nung nakarang araw? Baka mas lalo siyang kinakabahan. O di kaya naman ay nagbago siya ng kanyang estilo sa pananamit at hairstyle. O baka naman gumagawa siya ng paraan para mas maging close sa iyo. Dahil dito nagkakaroon katuloy ng iba't ibang mga hinala. Siyempre para sa iyo magkaibigan lang kayo. Pero dahil sa mga senyales na nararamdaman mo, para tuloy mas gusto niya na magkaroon pa kayo ng relasyon na higit pa sa magkaibigan. Well, pwede mo namang itanong sa kanya ng harap-harapan kung totoo nga bang nararamdaman niya. Pero sa kabilang banda, mahirap din kasi mag-assume. Kung tama talaga ang hinala mo, edi okay. Pero kung mali ka, posibleng mapahiya ka at malagay sa isang alanganin o awkward na sitwasyon. Baka masira pa nga ang pagkakaibigan nyo. So ano kayang magandang gawin? Paano nga ba natin mafi-figure out na interesado ang taong ito sa atin? Madali lang sana kung nababasa natin ang isip nila. Pero yun nga lang, imposible yung mangyari. Kailangan tayong manalig sa mga senyales, subtle cues, habits, at pagbabago sa kanyang pagkilos para ma-interpret talaga natin kung ano ang nararamdaman niya. Kung magiging pushy rin tayo na alamin kung ano talagang nararamdaman nila, baka mas magpursige din sila na itago ito sa atin. Baka magkunwari silang ituring kayo na isang kaibigan o i-deny pa nga na may nararamdaman sila para sa iyo. Pero deep inside, tinuturing ka pala nila na special. Baka mabigla ka na sa ganito nagsisimula ang lahat ng meaningful relationships na ang dalawang tao ay parehong may feeling sa isa't isa. Kaya nga lang, naiiya silang i-confess ito. Kaya tuloy ang iba, dinadaan nila ito sa mga flirtatious move. Sinusubukan nila ang lahat ng anggulo para malaman kung talagang interesado sa kanila ang taong yun. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo na kailangan daanan pa ang prosesong ito? Paano kung malaman mo na lang ito sa paraan ng pagtingin nila sa iyo? Bago tayo magsimula, may kailangan ka munang tandaan. Kahit alam mo na ang lahat ng senyales ng romantic interest, konti lang ang 100% sure and hindi ito 100% guaranteed. Pero huwag kang mag-alala dahil ang 10 maaasahang senyales na ito ay posible rin talaga magpakita ng itinatagong nararamdaman para sa iyo ng isang tao. With that in mind, let's begin. Number 1. Nawawala siya minsan sa sarili niya. According sa isang 2009 study, nawawala talaga tayo minsan sa sarili natin kapag nandyan ang isang taong gusto natin. Sa study na ito, may mga participants na binigyan ng simpleng test. Kahit gaano pa kadali ang mga test na ito, hindi ito may tama-tama ng mga participants. Lalo na kung isang attractive na tao ang nag-o-observe sa kanila. O kung minsan sa harap ng isang taong gusto natin na kapag sabi tayo ng mga jokes na hindi naman nakakatawa at hindi tayo makapagdesisyon ng maayos. Sa ibang salita, nawawala talaga tayo sa sarili natin. Hindi naman sa may mali sa mga utak natin, normal naman tayo. Sadyang nag-iiba lang talaga ang behavior natin kapag nandyan na ang crush natin. Na parang nababaliw pa nga, sabi nila. Number 2. Salad effect. Alam mo ba na nag-iiba ang paraan ng pagkain ng isang tao kapag kaharap niya ang crush niya? Isang pag-aaral ang nagsuri kung kumakain ba tayo ng iba't ibang pagkain o kumukonsumo lang ng mga pagkain na kaya nating kainin. Bilang resulta, nakita ng mga researcher na guilty tayo sa dalawang pagsusuring ito. Kapag nandyan ang crush natin, mas pinipili natin ang mga pagkain magbibigay sa atin ng sustansya. Pwede nating kuning halimbawa ang isang tao na mahilig sa hamburger, pero dahil nandyan ang crush niya, mas pinili niya na lang na kumain ng salad. At kumakain tayo ng paunti-unti lang. Dahil ayaw natin na magkaroon tayo ng matakaw na impresyon sa ating mga crush. Nangyayari ito dahil may pakialam tayo sa kung ano ang pwedeng sabihin sa atin ng crush natin. Kaya kung may nararamdaman kang isang tao na nagbabago-bago ng paraan ng pagkain niya kapag nandyan ka, sinyalis yan na may nararamdaman siya para sa iyo. Number 3. Natatandaan niya ang maliliit na mga detalye. Wala nang mas interesting pang pag-usapan maliban na lang sa mga crushes natin. Gusto nating malaman ang kwento ng buong buhay niya. At pinipilit nating tawanan ng mga jokes niya kapag may pagkakataon tayo. Nagbibigay pansin tayo sa kung ano ang gusto niya at nakikinig tayong maigi sa bawat salitang binibitawan niya. Sa isipan natin, ang taong ito ay unique, attractive at espesyal. Kaya kung gusto mong malaman if may nararamdaman ba sa iyong isang tao, tingnan mo kung talaga bang nakikinig ang taong ito sa iyo. Natatandaan ba niya kahit ang maliliit na detalye sa iyong buhay? Kaya niya bang ikwento sa iyo ang mga bagay na kwento mo sa kanya? Kung oo, isa na rin yan sa mga senyales na higit pa sa kaibigan ang turing na sa iyo. Number 4. The marshmallow test. Gusto mo ba ng maliit na reward ngayon kaysa sa mas malaking reward sa inaharap? Oo, sa ating buhay, mas pinipili natin paglabanan ng mga iba't ibang temptasyon.
Ginagawa natin ito dahil tinatanaw natin ang mas malaking gantimpala na pwede nating makamit sa inaharap. Pero sa harap ng crush natin, di natin may pakita kung minsan ang pagpipigil sa sarili. Noong 1970, nagkaroon ng isang eksperimento kung saan ang mga batang kalahok ay pinapili sa isang marshmallow ngayon o sa dalawang marshmallow mamaya. Nakakabigla dahil mas marami ang pumili na kunin kaagad ng isang marshmallow. Oo, nagpapakita lang ito na kapag nandyan na ang crush natin, hindi talaga natin sila matiis. Sa ibang salita, wala tayong pakialam basta makuha lang natin kung sinong gusto natin. Kaya kapag may nasaksihan kang isang tao na nagdedesisyon kaagad sa isang bagay na hindi niya muna pinag-isipan, huwag mo siyang husgahan kaagad. Malamang kasi na isa rin yan sa mga senyales na gustong gusto ka niya. Number 5. The mere exposure effect. Ang pagiging pamilyar sa isang bagay ay may malaking bahagi sa atraksyon. Maraming pag-aaral ang nagbanggit na mas nafo-fall tayo sa mga taong lagi natin nakakasama na tinatawag din nila bilang mere exposure effect. Pataas ng pataas ang rate ng pagkagusto natin sa isang tao kapag palagi natin siyang nakikita. Kaya kapag gusto ng isang taong magustuhan mo siya, baka mas maglaan siya ng maraming oras na makisama sa iyo para tumaas din ang tsansa niya na magustuhan mo siya. Kaya magbigay pansin ka sa mga tao na lagi ring nandyan kahit saan ka pumunta, na siyang nangyayari dahil sa kanilang lihim na pag-ibig para sa iyo. Number 6. Madalas siyang gumastos. Walang duda na madali tayong ma-attract sa mga taong successful. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit marami ang nagpe-pretend na maging successful sa paningin ng iba, nang sa ganon ay makuha nila ang atensyon ng kanilang potential partner. Kunin nating halimbawa ang isang tao na gumastos ng mamahaling pagkain o regalo para makita ng crush nila na successful sila. Kaya kung may nagka-crush sa iyo, posibleng gumastos sila ng isang bagay kahit hindi naman nila ito afford. Wala silang pakialam kahit gaano pa kamahal na isang bagay, dahil ang mahalaga sa mga taong ito ay makuha ang atensyon mo. Oo, gusto kasi niya na gawin ang lahat para maging attractive siya sa paningin mo, dahil crush ka niya. Number 7. Mahilig siyang magkumpara. Ang pagkukumpara sa mga naging karelasyon natin ay isang masamang habit, pero marami pa rin ang gumagawa nito. Pwede maging halimbawa rito yung isang tao na kinukumpara sa naging nakaraan niya ang bago niyang karelasyon. At pinapangalandakan pa niya na mas above or mas nakahihigit pa ang bago niyang karelasyon kaysa sa mga exes niya dati. Baka napaisip ka nga rin kung bakit naghintay ka ng napakatagal para lang makita ang taong para sa iyo. Oo, hindi lang ito isang psychological trend, kundi bahagi rin ng isang romantic interest. Oo, hindi rin naman talaga maiwasan na magkaroon tayo ng disappointment sa mga naging past relationships natin. Kaya kapag gusto ka ng isang tao, nagpapakita lang yon na wala na rin siyang pakialam sa kanyang nakaraan. Number 8. Excited silang ikwento ka sa iba. Kapag crush ka ng isang tao, may posibilidad na mahiya rin siyang ikwento ito sa iba. Malaki rin ang tsansa na ang ganitong klase mga tao ay palagi nag-iisip sa iyo. Ang mga karanasan, kwento, buhay na ibinahagi mo sa kanya ay isang malaking bahagi ng memory na iipunin niya sa kanyang kaisipan. Kaya huwag kang mabibigla kung isi-share niya ang excitement na yon sa iba. Baka palagi mo pa nga mapakinggan ang pangalan mo sa taong ito. Pwede niyang ikwento sa iba mga kwento mo at kung anong nagustuhan niyang katangian mula sa iyo. At pwedeng malaman mo rin ito sa isang mutual friend ninyo. Kaya kung may nagpapakita sa iyo ng ganitong motibo, the bell is already ringing. Gusto ka talaga ng taong to. Number 9. Naghahanap siya ng oportunidad na makausap ka. Siyempre kapag crush natin na isang tao, hindi talaga tayo sumusuko sa paghahanap ng oportunidad na makausap sila. Naghahanap kasi tayo ng perfect moment para mai-open up ang ating sarili sa kanila. Kaya paano mo malalaman kung may feelings nga ba talaga sa iyo ang isang tao? Bilangin mo mga tao na involved or included sa inyong circle of friends. Kung palagi na naman kayo nag-hang out together, kasama ng mga kaibigan ninyo, malaking posibilidad na kaibigan lang ang turing niya sa iyo. Sa kabilang banda, may kukumpara mo rin kung sino talaga sa grupo ninyo ang may gusto sa iyo. Baka maghanap pa nga ito ng paraan para kayong dalawa lang ang magkausap. At pwede siyang mag-pretend na nagkataon lang yun. Kaya kapag napansin mo na palagi itong nangyayari, sinyalis yan na higit pa sa kaibigan ang turing niya sa iyo. Number 10. Pinapanatili nila ang kanilang feelings para sa iyo. Sabihin na natin may secret crush sa iyo ang kaibigan mo. Pero di nagtagal, pagkalipas ng mga panahon, medyo nagkalayo kayo ng konti. Hindi naman yun big deal para sa iyo. Pero baka big deal yun para sa nagkaka-crush sa iyo. Nalulungkot sila sa mga pagkakataong hindi kayo nagkausap. At ayaw nilang lumipas ang araw at mga linggo na wala ang presensya mo.
Syempre, special ka sa kanila. Kaya gagawin nila ang kanilang buong makakaya para mapanatili ang koneksyon nyo sa isa't isa. For example, baka bigla ka na lang niyang i-chat kung kumusta na ang araw mo or kung anong mga plano mo sa darating na weekend. Pwede silang mag-comment sa iyong social media post or di kaya maghanap pa sila ng ibang paraan para magkaroon ng communication at connection sa iyo. Kaya kung may kilala ka na ginagawa ito, sure sign yan na may feeling siya para sa iyo. Well, nagustuhan mo ba ang video ito? And nga pala, please comment down below kung may alam ka pang ibang senyales na may nagkaka-crush sa iyo. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Turnan mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos every week. Hanggang sa muli, see you next time, and thank you for watching.